Mahigit 30 katao ang nasawi sa Bolivia matapos mahulog ang isang bus sa bangin sa bayan ng Yocala. Ayon sa pulisya, may 800 metrong lalim ang nasabing bangin. 14 ang napaulat na sugatan, kabilang ang 4 na bata. Duda ng otoridad na maaring mabilis ang takbo ng bus na siyang naging sanhi ng kawalan ng kontrol ng driver. Ito na ang pinakamalalang aksidente sa Bolivia ngayong taon. Noong nakaraang buwan, 19 ang nasawi sa isa pang bus crash malapit sa Potosi. Batay sa datos, umabot sa 1,400 ang namamatay sa road accidents kada taon sa Bolivia. Samantala, magpapatuloy ang extradition treaty sa pagitan ng Amerika at Honduran. Ito ay matapos mapagdesisyonan ni Honduran President Xiomara Castro ang naunang banta niyang ipawalang bisa ito dahil sa umano'y panghihimasok ng Amerika at banta ng kudeta laban sa kanyang administrasyon. Mahalaga ang extradition treaty sa kampanya ng US laban sa droga, kung saan mahigit 50 Honduran drug traffickers ang nailipat na sa kanilang kustodiya. Kabilang si dating Pangulong Juan Orlando Hernandez na hinatulan ng 45 taong pagkakakulong sa Amerika. Sa kabila ng tensyon, muling pinagtibay ng Honduras ang kasunduan, isang hakbang na maaring makaimpluwensya sa relasyon nito sa US. Malabayani ang tingin ngayon ng Toronto Airport Authority sa mga crew ng Delta Airlines Flight 4819 matapos nilang ligtas na mailikas ang 80 sakay ng eroplanong tumagilid at nasunog sa Toronto Pearson Airport. Pinuri ni Toronto Pearson Airport CEO Deborah Flint ang mabilis na aksyon ng nasabing mga flight crew, kung saan sila ang unang umalalay sa mga pasahero palabas ng eroplano habang napapalibutan ng usok at apoy. The crew of Delta Flight 4819 heroically led passengers to safety, evacuating a jet that had overturned on the runway on landing that was amidst smoke and fire. Dahil umano dito, karamihan sa mga sakay ay nakaligtas na walang malubhang pinsala. Sa 21 sugatan, 19 aniya ang nakalabas na ng hospital, habang 2 naman ang nananatiling kritikal. Patuloy naman ang investigasyon ng Transportation Safety Board of Canada sa sanhi ng insidente, kung saan isang tinitignang dahilan ang masamang panahon sa lugar. Last Thursday to Sunday, Toronto Pearson saw extreme conditions, 2 separate snowstorms. On Thursday and Sunday, we got more than 20 inches, 50 centimeters of accumulated snow. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.